Sa maraming pamilyang Pilipino, madalas sinasabi na hindi nasusukat sa pera ang tunay na halaga ng tao, kundi sa ugali at kabutihan ng puso. Pero paano kung ang mga taong mukhang maayos at may kaya sa buhay ay sila pa palang marunong mang-insulto ng palihim? Paano kung ang pinakamasakit na pangmamaliit ay hindi sinasabi sa salita, kundi ipinaparamdam sa kilos? Hanggang saan mo kayang tiisin ang ganitong pagtrato para lang sa taong mahal mo? Ito ang kwento ni Carla, isang dalagang lumaki sa Tondo at nagsikap makaahon sa hirap sa pamamagitan ng pag-aaral. Pero bago natin simulan ang kwento ni Carla, nais ko munang i-shout out ang mga masugid nating tagapakinig. Kay Ma'am Violet na nakikinig mula sa Makati City, kay Ma'am Glenda Habok, kay Ma'am Lorena Aquino, kay Ma'am Christine Cautibo na nakikinig from Oman, kay Jen Alipio, kay Ma'am Rosita Brillantes, kay Ma'am Josefina Mangahas na taga Cabanatuan City, Nueva Ecija. At sa mga gusto pang magpa-shoutout, mag-comment lang kayo at siguraduhin nakasubscribe sa ating channel. Carla, bumangon ka na. Samahan mo ko. Mahinang tawag ng kanyang ina habang pinipiga ang basang bimpo. Maaga pa, pero kailangan nating mauna sa mga kukuha. Kapag nahuli tayo, puro tira-tira na lang ang mapupunta sa atin. Tapos baka wala na naman tayong maiuwi mamaya. Halika na anak, bago pa sumikat ng husto ang araw. Napakurap si Carla at agad na upo mula sa banig. 11 taong gulang pa lang siya noon, ngunit pakiramdam niya ay mas matanda siya sa edad niya. Hindi dahil sa talino o karanasan, kundi dahil sa dami ng bagay na kailangan niyang maintindihan ng maaga. Tumingin siya sa ina at nakita ang mga mata nito na puyat na naman. Nay, ako na lang po magwawalis dito. Huwag na po akong sumama. Mahina niyang sagot. Baka po may makakita sa akin ron na kumukuha ng pagpag. Pinagtatawanan na naman nila ako kapag nalaman nilang kasama ko kayo. Sige na po, dito na lang ako. Huminga ng malalim ang kanyang ina bago tumango. Hayaan mo ng mga yon. Huwag mo nang pansinin kung tumatawa sila. Tandaan mo, wala tayong ikinakahiya sa marangal na paghahanap buhay. Hindi tayo nagnanakaw, hindi tayo nanloloko, at hindi tayo nananakit ng kapwa. Nabubuhay lang tayo sa paraan na kaya natin ngayon. Hindi nakapagsalita si Carla. Lagi niyang naririnig ang linyang yon. Ngunit hindi nito kayang patahimikin ang hiya sa dibdib niya. Alam niyang tama ang kanyang ina. Lumabas ang nanay niya, dala ang 2 timba at 1 sako. Maya-maya'y sumunod naman ang ama niyang si Mang Ruben. Bitbit ang kariton na lumalangit-ngit ang gulong. Hindi na siya nagtanong kung saan pupunta ang ama niya. Sigurado siyang mag-iikot na naman ito para mangolekta ng bote, bakal, karton at anumang maibibenta sa junk shop. Tumingin si Mang Ruben sa kanya bago sa kanyang ina. Vidad, huwag mo nang piliting sumama si Carla kung ayaw niya. Pinagtatawanan ng araw. Bahagyang napangiti si Carla. Mabuti na lang naiintindihan nito ang nararamdaman niya. Hindi niya naman kinakahiya ang hanap buhay ng kanyang mga magulang. Pero mahirap kasi para sa kanya kapag nakita siyang kasama ng mga ito. Siguradong pagtatawanan lang siya. Carla! Tawag ni Mang Ruben bago tuluyang umalis. Ikaw ang bahala sa mga kapatid mo. Pakainin mo sila pagising. May kaunting pandesal dyan sa supot. Hatiin mo ng maayos para walang mag-away. Apo tay, sagot niya habang tumatango. Magbabantay po ako sa kanila. Huwag po kayo mag-alala dito. Ingat po kayo sa pag-iikot. Ngumiti ito sa kanya. Naiwan si Carla sa pintuan habang pinapanood ang papalayong likod ng mga magulang. Manipis ang katawan ng mga ito. Tila ba kayang tangay ng hangin, ngunit matibay pa rin ang mga hakbang. Hindi niya alam kung saan ang gagaling ang tibay na yon. Kung siya ang tatanungin, matagal na siyang napagod sa buhay nilang ganoon.
Pagbalik niya sa loob, nagsisimula ng gumalaw ang bunso niyang kapatid. Umiyak ito habang hinihimas ang tiyan. Gutom na naman. Mabilis siyang tumayo para kumuha ng pandesal sa supot. 3 lang ang laman pero 4 silang magkakapatid. Hinati niya sa maliliit na piraso ang 3 tinapay at ibinigay ang pinakamarami sa bunso. Ate, bakit maliit sa akin? Reklamo ng pangalawa niyang kapatid na si Joel. Mas gutom ako kaysa kay bunso. Daya mo naman. Tumigil ka nga riyan. Sagot ni Carla habang pinipigilan ng inis. Mas bata siya kaya siya muna. Mamaya pagdating ni nanay at tatay. Pagsapit ng tanghali, umupo siya sa sahig at nag-aral na lang. Kapag nag-aaral si Carla, pakiramdam niya'y may pinto sa harap niya. Hindi pa bukas pero nandoon lang palagi. Nangunguha ng pagpag ang kanyang mga magulang. Kapag wala, nangangalakal naman. Nakatira sila sa squatter at sobrang hirap ng kanilang buhay. Gayunpaman, kahit na sobrang hirap, pinipilit pa rin ng mga magulang nila na pag-aralin sila. At kahit na nagbebenta sila ng pagpag sa lugar nila, kahit isang beses ay hindi sila pinakain ng mga magulang nila noon. Kumakain si Mang Ruben at Aling Vidad ng pagpag. Subalit silang mga anak, kailanman ay hindi pinatikim noon. Kaya para kay Carla, iniisip pa rin ng mga ito ang kapakanan nilang magkakapatid. Hindi alam ng mga ito kung anong sakit ang pwede nilang makuha kapag kumain ng pagpag. Kaya kahit nakapos, sinisikap pa rin ng mga ito na makakain sila kahit gulay o tuyo man lang. Mahirap sila, pero ramdam ni Carla na mahal sila ng mga ito. Iniisip hanggang kayang pabutihin ang kalagayan nila. Lumipas ang mga taon at kasabay ng paglaki ni Carla, ay unti-unti ring nagbago ang anyo ng kanilang buhay. Hindi man marangya, hindi man maituturing na komportable. Ngunit malayo na yon sa mga gabing minsan ay tanging tubig lang ang laman ng sikmura nila. Ang dating kariton ng kanyang ama ay napalitan ng maliit na pwesto sa gilid ng eskinita. Nagkaroon na si Mang Ruben ng sariling junk shop. Tuwing umaga bago pumasok sa eskwela, tumutulong muna si Carla doon. Sanay na ang kanyang mga kamay sa pagbilang ng bote, paghihiwalay ng papel sa plastic, at pagbubuhat ng mga lata sa timbangan. Carla, pakibilang nga itong dyaryo. Baka kulang sa isang tali. Tawag ng kanyang ama habang pinupunasan ng pawis sa noo. Mamaya darating na yung buyer. Ayokong magkamali tayo sa timbang. Kapag kulang, lugi na naman tayo. Lumapit siya agad at sinimulang ayusin ang bunton ng papel. Ako na po tay, kayo na lang po munang magpahinga kahit sandali. Kanina pa po kayo buhat ng bakal sa labas. Baka sumakit na naman ang likod ninyo. Napangiti si Mang Ruben habang inuunat ang likod. Ayos lang ako anak. Sanay ng katawan ko sa hirap. Bahagyang yumuko si Carla. Pakiramdam niya, kulang pa ang lahat ng ginagawa niya kumpara sa mga sakripisyo ng kanyang mga magulang. Nang nagdalaga siya, mas naintindihan niya na nahihirapan talaga ang mga ito. Kaya ngayon, mas sinisikap niya na may maitutulong na. Bukod doon, kahit paano, medyo nakaahon na sila mula sa sobrang hirap na buhay. Mahirap pa rin pero at least hindi na katulad ng dati. Pagdating ng hapon, diretso naman siya sa pagtuturo sa 2 batang kapitbahay. Grade school pa lamang ang mga ito at hirap sa pagbabasa at sa mathematics. Maliit lang ang bayad ng mga magulang ng mga bata. Ngunit para kay Carla, malaking tulong na yon sa mga gastusin niya sa paaralan. Ate Carla, paano po ulit ang division? Tanong ng isa sa bata habang nakakunot ang noo. Nalilito po ako kapag may tira. Lagi po akong nagkakamali sa baba. Ngumiti si Carla at inabot ang lapis. Ganito lang yon. Huwag kang matakot sa malalaking number dahil hinahati-hati lang natin sila. Tumawa ang bata. Gusto ko po kapag kayong nagtuturo, hindi po kayo naninigaw. Sa gabi, kapag tahimik na ang buong bahay, saka siya nag-aaral para sa sarili niya. Anak, matulog ka muna.
12:00 na, sabi ni Aling Vidad habang inilalapag ang tasa ng kape sa tabi niya. Baka magkasakit ka sa pagpupuyat, bukas may pasok ka pa. Hindi inalis ni Carla ang tingin sa reviewer. Kaunti na lang po, Nay. Tinatapos ko lang itong practice test. Sayang po kasi ang oras kapag pinabayaan ko. Hindi ko po pwedeng sayangin. Umupo si Aling Vidad sa tabi niya. Hindi kita pinipigilan mangarap. Gusto ko lang maalagaan ka rin. Baka nakakalimutan mo ng bata ka pa rin. Napalingon siya sa ina at ngumiti ng bahagya. Bata pa nga ba siya? Minsan pakiramdam niya. Matagal nang nawala ang pagiging bata niya. Pero sa lambing ng ina, may parte ng sarili niyang gustong maniwala na pwede pa. Dumating ang araw ng exam sa UP. Maaga siyang gumising kahit halos wala siyang tulog. Habang nagsusuot ng simpleng blouse at maong, nanginginig ang kamay ni Carla. Hindi niya alam kung sa kaba o sa pagod. Ang alam lang niya, yon ang isa sa pinakamahalagang araw ng kanyang buhay. Anak, kain ka muna kahit kaunti, sabi ng ama niya habang inaabot ang pandesal at itlog. Hindi ka makakapag-isip ng maayos kung gutom ka. Umupo siya at pilit na ngumiti. Salamat po, Tay. Gagalingan ko po. Kahit ano pong mangyari, susubukan ko ng buong lakas ko. Ayokong masayang ang lahat. Tumingin si Mang Ruben sa kanya ng matagal. Hindi masasayang kahit bumagsak ka pa. Dahil umabot ka dito, panalo ka na sa amin. Tandaan mo yan. Napatigil si Carla. Hindi niya inasahan ang sinabi ng ama. Ngunit sa halip na gumaan, lalo siyang nakaramdam ng pressure. Gusto niyang manalo hindi lang para sa sarili, kundi para sa pamilyang naniwala sa kanya. Lumipas ang mga buwan matapos ang exam. Naging abala muli ang buhay sa junk shop at sa pang-araw-araw na pangangailangan. Halos hindi na niya naiisip ang resulta dahil sa dami ng gawain. Ngunit sa totoo lang, araw-araw niya yung hinihintay. Tuwing may maririnig siyang usapan tungkol sa college results, bumibilis ang tibok ng puso niya. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga bote, sumigaw ang bunso niyang kapatid mula sa loob ng bahay. Ate Carla! Ate Carla, halika po rito agad! Sigaw nito habang hawak ang cellphone. May lumabas na! May nag-notif sa cellphone mo, ate! Binuksan ko! Tinitingnan na ni nanay! Bilisan mo po! Nabitiwan niya ang hawak na bote at halos tumakbo papunta sa loob. Nang makarating siya, nakita niyang nanginginig ang kamay ng ina habang hawak ang cellphone. Tahimik ang buong bahay. Maging ang kanyang ama ay nakatayo lang sa sulok at parang hindi makahinga. Nay? Mahinang tawag ni Carla. Ano pong sabi? Nandyan po bang pangalan ko? Patingin po. Hindi agad nakapagsalita si Aling Vidad. Bigla itong napaiyak at niyakap siya ng mahigpit. Anak, pasado ka. Pasado ka sa UP. Nakapasok ka, anak. Nakapasok ka. Parang tumigil ang mundo ni Carla. Hindi siya agad nakaimik. Tiningnan niyang screen, hinanap ang pangalan niya. At nang makita yon, nanlamig ang buo niyang katawan. Totoo nga. Narinig niya ang mahinang hikbi ng kanyang ama. Nang lingunin niya ito, nakatalikod si Mang Ruben at kunwaring may inaayos sa pader. Ngunit kita niyang panginginig ng balikat nito. Doon siya tuluyang napaluha. Tay, umiiyak niyang tawag. Tay, nakapasok po ako. Hindi po nasayang lahat. Nakapasok po ako. Hindi pa rin lumingon ang ama. Alam kong kaya mo, anak. Alam kong darating ka riyan. Pasensya ka na kung hanggang dito lang ang naibigay namin. Sana mas malayo ang marating mo. Lumapit si Carla at niyakap ito mula sa likod. Ngunit matapos ang iyakan at tawanan, dumating din ang katahimikan. Doon niya naramdaman ang bigat ng lahat. Ang UP ay pangarap niya. Pero may tuition man o wala, may pamasahe, pagkain, projects, libro, at araw-araw na gastos pa rin. Hindi sapat ang pagpasalang. Nay, tay, maingat niyang sabi habang pinupunasan ng luha. Paano po kaya ang
Ang gastos? Agad umiling ang kanyang ina. Naku anak, huwag mong iatras ang pangarap mo dahil sa pera. Sanay na kami sa problema riyan. Gagawa tayo ng paraan gaya ng dati. Hindi ito ang unang beses na kinapos tayo. Nandyan ka na. Sayang naman, tanggapin mo na. Sumingit ang ama niya. Kung kailangan kong magdoble kayod, gagawin ko. Kung kailangan kong umikot ulit gamit ang kariton, gagawin ko rin. Hindi kami naghirap sa inyong magkakapatid para umatras kayo sa dulo. Sisikapin namin na makatapos kayong lahat sa pag-aaral. Unang araw pa lang ni Carla sa UP, pakiramdam niya agad na napakaliit niya. Pagbaba niya ng jeep sa may entrada ng campus, napahinto siya sandali at napatingin sa paligid. Malalawak ang kalsada. Maraming puno at halos bawat direksyon na tingnan niya ay may naglalakad na estudyante na tila alam na alam kung saan pupunta. May ilan na may hawak na mamahaling tumbler. May naka-laptop bag na mukhang mas mahal pa sa buwan ng kinikita nila sa junk shop. At may mga magulang pang naghahatid gamit ang kotse. Hinigpitan niya ang hawak sa lumang backpack na binili sa ukay. Maayos pa naman yon kahit kupas na ang zipper. Pinilit niyang itaas ang noo habang naglalakad. Ngunit sa loob-loob niya ay gusto niyang umurong at umuwi. Hindi siya takot sa aralin. Ang kinatatakutan niya ay baka mahalata ng lahat kung gaano kalayo ang pagitan niya sa kanila. Miss, freshy ka rin ba? Tanong ng isang dalagang nakangiti habang magkasabay silang tumatawid. Mukhang naliligaw ka kasi paikot-ikot ka rito. Taga anong college ka ba? Baka same building tayo. Napakurap si Carla bago sumagot. Oo, freshie po. Education ang course ko. Hindi pa kasi ako sanay sa laki ng campus. Medyo kinakabahan pa ako. Tumawa ng magaan ang babae. Relax ka lang. Lahat naman tayo dumaan sa ganyan. Ako nga kanina maling building pang pinasok ko. Tara, sabihin na tayo. Nagpasalamat si Carla. Ngunit habang naglalakad sila ay lalo niyang naramdaman ang kaibahan nila. Malinis ang sapatos ng babae. Halatang bago ang damit at parang natural lamang dito ang pagiging kampante. Sa unang klase nila, umupo siya sa pinakaharap. Nagsimula ang professor sa pagpapakilala at mabilis na nagtanong sa klase. Marami ang tahimik. May ilan na nagkatinginan lang. Alam ni Carla ang sagot dahil binasa niya yon kagabi sa second-hand na libro na binili niya sa rekto. Yes, ikaw sa harap, sabi ng professor habang nakaturo sa kanya. What do you think is the central issue in the reading? Give me your own interpretation. Don't just repeat the texts. Bahagyang natigilan si Carla, ngunit tumayo siya. I think po the central issue is inequality, sir. Not only in money but also in access and opportunities. Some people fail not because they are lazy, but because they begin farther behind. Tumango ang professor. Good. Sit down. Lumipas ang mga linggo at naging routine niya ang lahat. Maagang gising, jeep papasok, pack lunch sa lumang lalagyan, klase buong araw, tapos jeep pa uwi para tumulong pa sa bahay kung kinakailangan. Hindi siya sumasama sa mga yaya ng kaklaseng magkape sa mamahaling cafe o kumain sa labas. Lagi siyang may dahilan. Carla, sama ka naman sa amin. Celebrate lang after exam, sabi ng kaklase niyang si Denise habang nag-aayos ng gamit. May bagong cafe sa Katipunan. Libre na muna kita kung short ka ngayon. Ngumiti si Carla, ngunit agad umiling. Salamat, pero uuwi na ako. May aasikasuhin pa kasi ako sa bahay. Saka okay lang, next time na lang siguro. Kayo na lang muna. Kahit saglit lang. Hindi ka naman laging pwedeng aral bahay lang. Pagpupumilit ni Denise. Kailangan mo rin mag-enjoy minsan para hindi ka ma-burn out. Promise, okay lang talaga ako. Sagot niya. Mas gusto ko rin kasing magpahinga sa bahay. Baka antukin lang ako doon. Natawa si Denise at umalis na rin. Naiwan si Carla na may halo-halong pakiramdam. Totoo namang may aasikasuhin siya sa bahay. Ngunit totoo rin, wala siyang budget para sumabay. Ayaw niyang ilibre, ayaw niyang maramdamang kawawa siya.
Sa halip, umupo siya sa isang bench sa campus at kinain ang baon niyang pritong itlog at kanin. Habang umunguya, napatingin siya sa mga estudyanteng nagtatawanan sa damuhan. Parang ang gaan ng buhay ng iba. Hindi niya alam kung maiinggit siya o hahanga. Ngunit sa bawat kirot ng paghahambing, mas lalo siyang ginaganahang magsikap. Kung may lamang ang mga ito sa pera, babawi siya sa sipag. Kaya naging kilala siya sa ilang klase bilang maaasahan. Siya ang laging maagang mag-submit. Siya ang tinatanong kapag nalilito ang iba sa lesson. Hindi siya palasalita, pero kapag nagsalita siya, may laman. Isang araw sa library, may lumapit na kaklase niyang si Marco, dala ang makapal na readings. "Carla, pwede bang makahingi ng notes mo?" Tanong nito habang hinihingal. Absent ako last week dahil nilagnat ako. Sabi nila, ikaw daw ang pinakaayos gumawa ng reviewers." Napatingin siya rito at bahagyang tumango. "Sige, papahiram ko sa'yo mamaya. Pero isauli mo rin agad kasi re-reviewin ko pa yon. May quiz tayo sa Friday." Dumating ang university event para sa isang academic organization. Hindi naman siya miyembro, ngunit inimbitahan ang buong department. May booths, speakers, simpleng programa, at networking na hindi niya gaanong naiintindihan. Sumama siya dahil sabi ng professor ay magandang exposure raw yon. Nakasuot siya ng pinakamaayos niyang blouse na ilang beses na niyang sinuot sa iba't ibang okasyon. Planchado naman at malinis. Pinili niyang huwag isipin kung halatang luma na yon. Habang nakatayo siya sa gilid at nagbabasa ng event program, may lalaking lumapit sa kanya na parang matagal na siyang kilala. "Parang mas interesting pa yung hawak mong papel kaysa sa mismong event," sabi nito na may magaan na tawa. "Kanina ka pa seryosong nakatitig dyan. May hidden answers ba dyan?" Napatingala si Carla at bahagya siyang natigilan. Matangkad ito, maayos manamit, at may ngiting parang sanay gamitin pero hindi nakakainis. Kalmado lang ang tindig nito, tila walang kailangang patunayan sa kahit na sino. "Wala naman," sagot niya habang inaayos ang hawak sa papel. "Binabasa ko lang kung sinong susunod na speaker." Inilahad nito ang kamay. "Levi Mendoza, second year. At ikaw yung laging sumasagot sa klase ni Professor Reyes, tama ba? Narinig kong pangalan mo dati." Nagulat si Carla na kilala siya ng ganoon kagwapong lalaki. "Carla po, first year at hindi ko alam na kilala niyo ako." "Hindi kita kilala," sagot nito na nakangiti pa rin. "Pero napapansin kita kaya gusto sana kitang kilalanin." Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Sanay siyang hindi pinapansin o kung mapansin man ay dahil may kailangan sa kanya. Ang simpleng linyang yon ay parang biglang nagpatigil sa maingat niyang depensa. Naglakad sila papunta sa refreshments area habang patuloy sa pag-uusap. Inaasahan niyang tatanungin siya nito kung taga saan siya, ano ang trabaho ng magulang niya o kung saan siya nag-high school. Mga tanong na madalas simple para sa iba, ngunit komplikado para sa kanya. Ngunit iba ang ginawa ni Levi. "So, ano tingin mo sa speaker kanina?" Tanong nito habang kumukuha ng juice. "Too idealistic ba? O may sense naman?" Napakurap si Carla. Sa totoo lang, maganda yung sinabi niya, pero parang kulang sa reality. Madaling sabihin na sipag lang ang kailangan, hindi lahat pare-pareho ng starting point. Tumango si Levi. "Exactly. Kaya gusto kitang makausap. Iba ka sumagot kaysa sa karamihan." Bahagyang uminit ang mukha ni Carla. Hindi siya sanay pinupuri ng ganoon kadiretso. Habang kausap niya ito, napansin niyang hindi pilit ang kumpiyansa ni Levi. Hindi ito maingay, hindi nagyayabang, hindi rin sobrang trying hard. Parang likas lang na komportable ito sa sarili. Nakakapanibago yon para kay Carla, na bawat kilos ay pinag-iisipan para hindi mapahiya. Maya-maya'y may dumaan na dalawang kakilala ni Levi at binati ito. "Friend, dito ka pala. Hinahanap ka ni tita sa kabilang booth," sabi ng isa. "Mamaya na raw yung picture." Tumango si Levi. "Sunod ako, may kausap lang." Nang umalis ang mga yon, hindi napigilan ni Carla ang mapaisip. Halatang kilala ito. Halatang may pangalan.
Baka mayaman, baka galing sa pamilyang sanay sa ganoong mundo. Bigla niyang naramdaman ang layo nilang dalawa. Uy, bigla ka natahimik, sabi ni Levi habang nakatingin sa kanya. Did I say something weird? Minsan daw kasi sobra akong diretso magsalita. Umiling siya kaagad. Hindi naman, napaisip lang ako. Marami lang akong kailangang tapusin this week. Medyo lutang siguro. Natapos ang event at nagpaalam na siya. Ayaw niyang masyadong magtagal. Kapag tumatagal ang usapan, pakiramdam niya, mas mataas ang tsansang may mahalatang butas sa maingat niyang imahe. Uwi ka na? Tanong ni Levi habang sinasabayan siya sa paglabas. Hatid na kita sa sakayan kung gusto mo. Same direction lang ako. Hindi na. Okay lang. Mabilis niyang sagot. Sanay na ako. Kaya ko na to. Napangiti si Levi. Alam kong kaya mo. Offer lang naman yun. Saka ang totoo niyan, may sasakyan ako. Baka gusto mong sumabay. Umiling agad si Carla. Hindi na siya pinilit pa ni Levi. Habang nasa jeep pa uwi, paulit-ulit bumabalik sa isip niya ang ngiti ni Levi at ang paraan nitong magtanong tungkol sa iniisip niya. Nakakainis na may epekto yon sa kanya. Pinandilatan niya ang sarili sa bintana ng jeep. Hindi siya pumasok sa UP para magpaligaw o magpa-distract. May pamilya siyang umaasa. May pangarap siyang kailangang buhatin. Pero kahit anong sermon niya sa sarili, alam niyang kapag nagkita silang muli, mapapansin niya agad si Levi Mendoza. Mula ng gabing nagkita sila sa university event, parang naging mas madalas biglang sumulpot si Levi sa mga araw ni Carla. Nung una, iniisip niyang nagkataon lamang. Malaki ang campus, pero may mga tao talagang paulit-ulit mong nakakasalubong. Ngunit ng pangatlong beses niya itong makitang nakasandal sa pader sa labas ng classroom nila. Hawak ang kape at tila matagal nang naghihintay. Alam niyang hindi na yon simpleng pagkakataon. Paglabas niya ng silid matapos ang lecture, agad siyang nakita ni Levi at ngumiti. Finally! Sabi nito habang inaabot ang isang malamig na iced coffee. Akala ko hindi matatapos ang klase niyo. Ang haba ng discussions niyo sa loob. Napahinto si Carla at tiningnan ang iniaabot nito. Hindi mo naman kailangan maghintay rito. Paano kung matagal pa talaga? Sayang oras mo. Saka para sa ng iced coffee. Kasi mainit at mukhang hindi ka pa umiinom. Sagot ni Levi na parang pinakasimpleng bagay yon sa mundo. At free period ko ngayon, kaya wala akong sinasayang. Kung ayaw mo, akin na lang ulit. Pero masasaktan ako kasi tinanggihan mo na naman ako. Napailing si Carla kahit gusto niyang matawa. Drama mo naman. Sige na nga, salamat. Pero wag mong ugaliing naghihintay dito. Too late. Sabi nito, sabay titig sa kanyang ngiti. Parang gusto ko na yung ugaliin. Nagpatuloy ito sa paglalakad kasabay niya na para bang napag-usapan na nilang sabay silang aalis. Si Carla na may napatingin sa iced coffee sa kamay niya. Sa mga sumunod na linggo, mas naging regular ang presensya ni Levi. Minsan, nasa labas ito ng library kapag gabi na. Minsan may dalang tinapay o sandwich kapag napansing hindi siya kumakain sa tamang oras. Minsan naman, sasabay lang sa paglalakad papuntang sakayan, habang kwento ng kung ano-ano. Hindi siya komportable roon sa simula. Kapag galing sa lalaking gwapo, mayaman at halatang sanay makuha ang gusto, mas lalo siyang nagdududa sa kabaitan nito. Isang hapon, nadatnan niya si Levi sa labas ng building nila. May hawak na paper bag mula sa isang kilalang bake shop. Bago ka magalit, hindi ko to binili para ma-impress ka. Palusot agad ni Levi. Napadaan lang ako at naalala kong sinabi mong paborito mong cheese bread. Kaya naisipan ko na bumili na rin. Huminto si Carla. Kailan ko sinabi yon? Hindi ko maalalang nabanggit ko sa'yo. Inabot nito ang supot sa kanya. Nang isang linggo, habang naghihintay tayo ng jeep, may naamoy ka tapos sinabi mong mismo ng cheese bread kapag bagong luto. Kita mo, nakikinig ako. Napakurap siya. Totoo nga, nasabi niya yon nang hindi man lang iniisip. Siya pa nga ang nakalimot pero naalala nito. Nakakailang yon sa paraang hindi niya maipaliwanag. Hindi mo kailangang tandaan ng mga ganyang bagay, mahina niyang sabi habang tinatanggap ang paper bag.
Saka hindi mo rin naman ako kailangang ihatid palagi sa sakayan ng jeep. Mahinang tumawa si Levi. Ayaw mo naman na ihatid kita. Pati ba naman sa paghatid sa'yo hanggang sa sakayan lang, pagbabawalan mo pa ako? Nanahimik si Carla. May mga pagkakataon siyang inaalok nitong ihatid pa uwi. Isang beses, malakas ang ulan at baha na sa ibang daan. Nagulat siya nang makita si Levi sa parking area. Nakatayo sa tabi ng kotse nito habang may payong. Sumakay ka na, sabi nito habang binubuksan ang pinto sa passenger seat. Bumabaha na sa labas at ang hirap sumakay ng jeep kapag ganito. Hindi kita hahayaang makapagsiksikan sa ulan. Agad siyang umatras. Hindi kailangan. Kaya ko nang umuwi mag-isa. Sanay ako sa ulan at pila. Wag mo na akong problemahin. Napabuntong hininga si Levi. Carla, hindi ko sinasabing hindi mo kaya. Alam kong kaya mo. Gusto ko lang gawing mas madali kung pwede naman. Huwag mo akong kaawaan. Mabilis niyang sagot bago niya napigilan ang sarili. Nakita niya na bahagyang nagbago ang mukha ni Levi. Hindi sa galit kundi sa pagkabigla. Kaagad siyang nagsisi. Hindi naman yon ang ibig niyang sabihin, ngunit yon ang lumabas. Kung ganyan ang dating, sorry, sabi nito pagkaraan ng ilang segundo. Mali siguro ako ng approach. Hindi kita kinakaawaan. Gusto lang kitang ihatid dahil gusto kitang makasama kahit dagdag 10 minuto. Napatitig si Carla sa binata. Walang pangmamaliit sa boses nito o kahit na anong yabang. Sa huli, sumakay siya ng tahimik. Sa loob ng kotse, hindi niya maiwasang maging alanganin. Malinis ang upuan, mabango ang loob, at malamig ang aircon. Pakiramdam niya, may dala siyang putik mula sa labas kahit wala naman. Inilagay niya ng maayos ang bag sa kandungan at halos hindi gumalaw. Relax ka lang, sabi ni Levi habang umaandar sila. Hindi sasabog ang kotse kahit sumandal ka. Hindi rin kita sisingilin sa paggamit ng seatbelt. Napatawa siya ng hindi inaasahan. Hindi ako tense. Talaga, kinakabahan ka yata sa akin. Tumawa siyang muli at mas totoo na ngayon. Napansin niyang kapag kasama si Levi, madali siyang napapatawa sa paraang bihirang mangyari sa iba. Habang nasa biyahe, nagtanong ito tungkol sa pangarap niya. Kung hindi isyo ang pera at oras, ano talaga ang gusto mong gawin? Tanong ni Levi habang nakatutok sa daan. Yung sagot na hindi praktikal, yung totoo. Nag-isip si Carla bago sumagot. Gusto ko talagang maging doktor. Kaso masyadong matagal at magastos, kaya education na lang ang pinili ko. Okay lang naman yun sa akin. Gusto ko rin naman maging guro. Pagkababaan niya, malapit sa eskinita nila. Mabilis siyang nagpasalamat at bumaba agad bago pa makita ang mismong lugar ng bahay nila. Hindi niya pa kayang ipakita yon. Habang naglalakad paloob, naramdaman niyang magaan ang loob niya, ngunit kasabay noon ay kaba. Sa mga sumunod na buwan, naging bahagi si Levi ng routine niya. Hindi araw-araw, ngunit sapat para hanapin niya kapag wala. Nagkikita sila sa campus, sabay kumakain minsan, at madalas nag-uusap sa cellphone sa gabi matapos ang aral niya. Isang gabi, habang nasa tawag sila, napansin niyang tahimik si Levi. Oh, bakit ka biglang nanahimik? Tanong niya habang nagsusulat ng notes. May problema ba sa inyo? O anto ka na? Iniisip ko lang. Ang weird, no? Ang dami kong kakilala. Pero ikaw yung gusto kong kausap sa dulo ng araw. Kahit busy ka at minsan suplada. Pinigil ni Carla ang namumuong ngiti. Nambobola ka na naman. Napatawa niya ito. Pero seryoso ako. I like hearing how your brain works. Hindi na siya sumagot agad. Pakiramdam niya bawat simpleng sinabi nito ay may bigat na hindi niya dapat hinahayaan. Ngunit kahit lumalalim ang samahan nila, hindi nawawala ang pag-iingat ni Carla. Nakikita niya ang mundo ni Levi sa maliliit na detalye. Simpleng pagkain ito sa mga restaurant na hindi niya pa napapasukan. Bakasyong parang normalang ikwento. At mga kaibigang halatang sanay sa pribilehiyo. Habang tumatagal, mas lalo niyang naiisip na baka laro lang ito para rito. Isang hapon, naupo sila sa damuhan habang papalubog ang araw. Carla, sabi nito habang nakatingin sa malayo. Matagal ko nang gustong sabihin to ng maayos.
Hindi ko gusto yung parang pahapyaw lang o pabiro. Gusto kitang ligawan ng seryoso. Napatigil siya. Akala niya handa siya sa posibilidad na yon. Pero nang dumating, parang naubusan siya ng salita. Levi, hindi ganun kasimple yan. Huminga siya ng malalim. Magkaiba tayo ng mundo. Baka hindi mo lang nakikita ngayon kasi nasa campus tayo lagi. Pero sa labas nito, magkaiba tayo ng pinanggalingan. Saka kapag hinahatid mo ako, nakikita mo naman ang lugar namin, hindi ba? Diretso ang tingin ni Levi sa kanya. Alam kong magkaiba tayo. Hindi naman ako bulag. But so what? Carla, gusto kita dahil ikaw yan. Wala akong pakialam sa background mo. Hindi ako madaling mahalin, bulong ni Carla. Napangiti lang sa Levi. Hindi rin naman ako madaling sumuko. Hindi niya napigilang mapangiti rin. Kung ganoon, pwede namang tayo na. Gusto rin naman kita, Levi. Napasinghap ito at tuwang-tuwa siyang niyakap. Habang magkatabi silang nakaupo sa damuhan, naramdaman niyang unti-unting bumaba ang mga pader na matagal niya nang itinayo. Isa-isa niyang binuksan ang mga pinto sa loob niya na noon ay para lang sa pamilya at mga pangarap niya. Hindi naging sekreto ang pagkakaroon niya ng boyfriend. Pinagkakatiwalaan naman siya ng mga magulang niya. Bukod doon, maayos na humarap din talaga sa Levi, kaya nagustuhan ng mga ito. Noong inimbitahan siya ni Levi na mag-dinner sa bahay ng pamilya nito, halos 1 linggo yung umikot sa isip ni Carla. Sinabi ni Levi na simple lang yon, casual dinner lang, at gusto lang daw siyang makilala ng pamilya nito. Buong hapon ng araw na yon, paulit-ulit niyang binuksan at isinara ang maliit na lang cabinet. 3 lang ang talagang pagpipilian niyang desenteng damit. Isang puting blouse na medyo numipis na ang tela. Isang floral dress na medyo masikip na sa bewang. At isang navy blue na blouse na simple ngunit maayos pa ang tahi. Inilatag niya ang mga yon sa kama na parang may tamang sagot na kusang lilitaw. Ate, date ba yan? Tukso ng bunso niyang kapatid habang nakadungaw sa pinto. Kanina ka pa pabalik-balik dyan? Pinandilatan niya ito. Tumahimik ka nga. Dinner lang sa bahay nila at kung wala kang ambag, lumabas ka na muna rito. Tumawa ang kapatid niya at pumasok palalo. Bakit nanginginig ka? Nakita ko 3 beses mo nang pinalitan ng suot mo. Mas kinakabahan ka pa dyan sa pamilya ng boyfriend mo kaysa sa exam. Lumabas ka sabi Sagot niya habang tinutulak ito palabas. At wag mong sasabihin kina nanay na ganito ako kaaligaga. Lagot ka talaga sa akin. Nang maisara ang pinto, napabuntong hininga siya. Tama ang kapatid niya. Mas kinakabahan siya kaysa sa mga exams niya. Sa eskwela, pwede siyang bumawi sa sagot at sipag. Sa bahay ng mga Mendoza, ano ang ipapakita niya? Pinili niya sa huli ang navy blue na blouse at maitim na slacks. Maayos, desente at hindi masyadong pansin. Bago siya umalis, lumapit ang kanyang ina habang inaayos ang kuwelyo niya. Ang ganda mo naman ngayon, anak, sabi ni Aling Vidad habang pinapantay ang tela. Hindi niya maiwasang ngumiti ng bahagya. Pupunta lang po ako sa bahay ni Levi, Nay. Ipapakilala niya po ako. Tumaas ang mga kilay nito. Seryoso talaga yun sa'yo, ano? Tumango lang si Carla. Si Levi ang sumundo sa kanya gamit ang kotse nito. Pagpasok niya sa sasakyan, agad nitong napansin ang tensyon niya. Relax lang, babe, sabi nito habang pinapaandar ang makina. Family dinner lang naman. Huwag kang kabahan. Huminga ng malalim si Carla. Madali lang sa iyong sabihin, pamilya mo sila. Hinawakan ni Levi saglit ang kanyang kamay. Importante ka sa akin, kaya gusto kitang ipakilala. Habang papasok sila sa subdivision, lalong sumikip ang dibdib ni Carla. Malapad ang kalsada, malinis ang mga bangketa, at bawat bahay ay tila planado hanggang sa damo. May guard sa gate, may ilaw sa mga poste, at tahimik ang paligid sa paraang hindi niya kinasanayan. Sa lugar nila, laging may batang sumisigaw, tricycle at jeep na bumubusina o kapitbahay na nag-aaway. Napatingin siya sa malalaking bahay na nadaraanan nila. Hindi mansyon pero halatang puro may kaya ang mga nakatira. Okay ka lang?
Tanong ni Levi nang mapansing tahimik siya. Tumango na lang si Carla. Oo. Pagdating nila sa bahay ng mga Mendoza, napalunok siya. Hindi yon sobrang bongga, ngunit malaki at maaliwalas. May 2 palapag, puting pader, malinis na bintana, at maliit na hardin sa harap na halatang inaalagaan. Pagpasok pa lamang sa gate, naamoy niya ang halimuyak ng bagong dilig na halaman at mamahaling pabango mula sa loob ng bahay. Binuksan ni Levi ang pinto para sa kanya. Ready? Tanong nito. Nandito na ako. May choice pa ba ako? Pagpasok nila sa loob, unang sumalubong ang malamig na hangin ng aircon at ang tahimik na living room. Maayos ang couch, walang kalat, at may malalaking frame painting sa dingding. Hindi niya maiwasang mag-ingat sa bawat hakbang. Parang baka may mabasag siyang hindi kayang bayaran. Lumabas mula sa dining area ang isang babaeng medyo eleganteng manamit at maayos ang buhok. Carla, welcome! I am Helena, mama ko ni Levi. Marami na kaming narinig tungkol sa'yo. Masaya akong makilala ka rin sa wakas. Agad siyang nagmano kahit hindi sigurado kung ginagawa ba yon sa ganoong bahay. Magandang gabi po. Salamat po sa pag-imbita. Bahagyang ngumiti si Helena. Kakain lang naman tayo ng hapunan. Lumapit naman ang isang lalaking may salamin at tahimik ang tindig. Tumango ito ng magalang. Good evening, ako si Arturo, ang ama ni Levi. Maligayang pagdating sa aming tahanan. Opo, magandang gabi po, sagot ni Carla. Salamat po sa pagtanggap. Maya-maya'y bumaba rin ang 2 kapatid na Levi. Isang babae at isang binata na mukhang mas bata kaysa sa kanya. Ngumiti ang mga ito at bumati ng maayos. Wala namang bastos at lahat naman ay polite sa kanya. Ngunit habang tumatagal, may kakaibang lamig siyang nararamdaman. Napansin niyang tumigil ng saglit ang tingin ng ina ni Levi sa sapatos niya, na ilang beses nang naipatahi. Napansin niyang sinukat ng mata ng kapatid nitong babae ang kanyang bag galing sa ukay, pero maayos pa rin. Napansin niyang tuwing magsasalita siya, may munting paghinto muna bago sumagot ang iba, na para bang iniisip kung paano siya kakausapin. Sa hapagkainan, maayos ang mesa at marami ang pagkain. May roasted chicken, pasta, salad at dessert na hindi niya alam ang pangalan. Sinubukan niyang kumilos ng kalmado at gayahin ang ginagawa ng iba. So, Carla, sabi ng ina ni Levi habang kumukuha ng tubig. Sabi ni Levi, maayos naman ang pag-aaral mo. Gaano ka na katagal sa UP ngayon? 2nd year na po kami, sagot niya pagkatapos ngumuya ng manok. Nagkakilala po kami sa isang university event nung 1st year pa po ako. Malaking bagay po talaga sa akin na makapag-aral doon. Matalino ka, for sure. At saan ka nag-aral bago mag-universidad? Pribadong paaralan o pampubliko? Public school po, tugon niya habang pinipirmi ang boses. Scholarships and hard work lang po talaga. Tumango sa Helena nang may maliit na ngiti. Impressive, impressive. Isang salita, ngunit hindi niya malaman kung papuri ba o obserbasyon sa kanya. Sumunod namang nagsalita ang ama ni Levi. Anong trabaho ng mga magulang mo, Carla? Nabanggit ni Levi na masisipag sila. Napahigpit ang hawak niya sa tinidor. Naikwento niya na sa kanyang boyfriend ang buhay nila. Nang tumanda na kasi siya, na-realize niya na wala naman talagang dapat ikahiya sa hanap buhay ng mga magulang niya. Naramdaman niyang napatingin din sa Levi sa kanya. May junk shop po kami, sagot niya ng diretso. Maliit lang po, bumibili at nagbebenta ng scrap materials. Tumutulong din po ako ron habang nag-aaral. Nakwento niya rin kay Levi na noong mas maliit pa sila, nagbebenta sila ng pagpag. Wala namang masamang sinabi ang boyfriend niya. Pero hindi niya batid kung pati rin ba yon ay naikwento nito sa pamilya. Mukhang hindi rin alam ng mga ito ang konsepto ng pagpag, gaya nung una niyang sinabi kay Levi. Habang tumatagal ang hapunan, mas naramdaman niyang bawat tanong ay may pakpak. Magaan sa ibabaw, matalim sa ilalim. Gayunpaman, sinagot niya ang lahat ng maingat. Hindi siya nagsinungaling, ngunit pinili niyang bawat salita.
Ayaw niyang magmukhang nahihiya sa pinanggalingan niya. Ayaw din niyang magmukhang galit. Paminsan-minsan, nakikita niyang sumisingit sa Levi sa usapan kapag pakiramdam nitong sumusobra na ang pagtatanong. Papa, nanguna si Carla sa isa sa pinakamahirap na klase nung nakaraang semester, sabi ng boyfriend niya at napatingin sa kapatid nito. Sa kanya kayo magtanong ng study tips. Naiilang na lang siyang ngumiti. Pagkatapos ng dinner, inalok siyang libutin ang hardin sa likod habang naghahanda ng dessert sa loob. Sumama siya kay Levi palabas. Paglabas pa lang, agad siyang huminga ng malalim. Sorry, medyo formal sila minsan. Ganyan lang talaga sila. Kinabahan ka ba ng sobra? Malambing na tanong ni Levi. Tumingin siya rito. Oo, hindi ko pa naman sila lubusang kilala. Nang oras ng umuwi, magalang ulit silang hinatid ng pamilya sa pinto. Nagpasalamat siya, ngumiti at nagsabing masarap ang pagkain. Pagpasok niya sa kanilang tahanan, sinalubong siya ni Aling Vidad. Kamusta anak? Pinilit niyang ngumiti. Maayos naman po. Mababait po ang pamilya ni Levi. Kahit may nobyo na si Carla, hindi naman siya gaanong pinaghigpitan ng mga magulang niya. Marahil dahil alam ni Mang Ruben at Aling Vidad na simula pagkabata ay marunong siyang magpigil sa sarili. Hindi siya palagala, hindi siya pasaway, at lagi niyang inuunang pag-aaral bago ang kahit na anong aliw. May mga gabi rin na naririnig niyang nag-uusap ang mga magulang niya tungkol kay Levi. Hindi man lantaran, alam niyang may ginhawang dala sa mga ito ang ideya na may kaya ang pamilya ng binata. Isang gabi, habang naghuhugas siya ng pinggan, narinig niyang nagsalita ang kanyang ina kay Mang Ruben. Mabait naman yung Levi, sabi ni Aling Vidad habang pinupunasan ng mesa. Magalang sa atin tuwing sumusundo, hindi rin mukhang loko-loko. Sana lang, totoo ang intensyon. Huminga si Mang Ruben bago sumagot. Mukha namang seryoso, at kung sakaling mapariwaraman sila na huwag naman sana, pero kahit papaano, may kakayahan yung lalaki na panagutan. Napahinto si Carla sa paghuhugas at sumingit sa usapan. Grabe naman po kayo. Hindi naman po ako timang para magpabuntis habang nag-aaral. At hindi rin porke may kaya siya ay ibig sabihin solve na ang lahat. Lumapit ang kanyang nanay at bahagyang tinapik ang balikat niya. Hindi namin sinasabing timang ka. Kilala ka namin anak. Kaya nga kampante kami. Pero magulang kami. Natural lang na mag-isip ng mga ganoong bagay. Humarap siya at napangiti ng pilit. Huwag niyo na pong isipin yon. Hindi ko sisirain ang pinaghirapan natin. Tumango ang ama niya. Alam namin. Kaya nga nagtitiwala kami sa'yo. Simula bata si Carla. Yon ang isa sa iilang bagay na ipinagkaloob sa kanya ng mga magulang. Tiwala na hindi niya sasayangin ang pagkakataon. Kaya lagi siyang doble ang pag-iingat sa aral man o sa pag-ibig. Nang malapit na ang kaarawan ng ina ni Levi, nabanggit nito minsan habang magkausap sila sa cellphone. Favorite ni mamang pansit sotanghon, sabi ni Levi habang tila may kinakalkal sa kabilang linya. Every birthday niya laging meron dati galing sa lola ko, kaya nostalgic sa kanya yon. Kaya lang mukhang order lang ang gagawin namin ngayon. Tinatamad siyang magluto. Kaya nang inimbitahan siyang muli, pero sa pagkakataong yon, birthday celebration ni Mrs. Mendoza. Agad siyang nagdesisyon na magdala ng pansit sotanghon na sinabing favorite ng ina ni Levi. Ilang linggo siyang nag-ipon mula sa tutor sessions niya. Hindi siya bumili ng kahit anong hindi niya kailangan. Bawat baryay itinabi niya para sa sangkap ng pansit sotanghon. Mas maraming sahog, mas masarap at marunong naman siyang magluto. Anak, 5:00 pa lang. Kanina ka pagising? Tanong ni Aling Vidad habang nakatingin sa malaking kawali. Ang dami niya na. Para kanino ba yan? Hinalo niya yon. Birthday po ng mama ni Levi ngayon. Dadalhin ko po sana. Wala po kasi akong maisip na regalo. Saka mahilig po sa pagkain ng mga tao ron. Dinamihan ko na rin po para makakain din po kayo ng luto ko. Lumapit si Aling Vidad at naamoy ang niluluto. Mabango, mukhang masarap. Saan ka kumuha ng panggastos mo? Galing po sa ipon ko, sabi niya agad. Nang maluto ang pansit,
Nagtabi na siya para sa kanyang pamilya. Yung iba, nilagay niya sa magandang bilao. Maingat niyang inilatag ang sotanghon. Nilagyan ng hiniwang itlog sa ibabaw, kalamansi sa gilid, at kaunting chopped spring onions para maganda tingnan. Maraming karne at hipon din yon. Nang matapos, hindi niya napigilang mapangiti. "Ang ganda!" sabi ng bunso niyang kapatid habang nakatingin. "Ate, parang ngayon ka lang nagluto ng ganyan. Iluto mo rin yan sa bagong taon, ha?" Mahinang tumawa si Carla. "Sige." Nang sunduin siya ni Levi. Siya mismo ang nagbuhat ng bilao hanggang sa gate. "Wow!" sabi ni Levi nang makita yon. "Ikaw ang gumawa nito. Ang effort mo naman." "Simple lang yan," sabi niya kahit pagod na ang braso niya. "Nabanggit mo kasing gusto ng mama mo. Wala akong maisip na regalo kaya naisip ko na ipagluto na lang siya." Tinulungan siya nitong ipasok ang bilao sa kotse. Habang bumabiyahe, magaan ang pakiramdam ni Carla. Pagdating sa bahay ng mga Mendoza, mas marami ang tao kaysa noong una. May balloon sa garden, may floral arrangement sa sala, at may mga kamag-anak na maayos manamit at tila sanay sa ganoong gatherings. Pagpasok pa lang nila, sinalubong sila ng ina ni Levi. "Carla, dumating ka na," sabi ni Helena na nakangiti ng tama lang. "Ang ganda ng ayos mo ngayon." "Apo, happy birthday po." Inabot niya ang bilao rito. "Nagdala po ako ng pansit sotanghon. Ako po mismo ang nagluto. Sana po magustuhan nyo." Bahagyang nagulat ang ginang bago ngumiti. "Oh, nag-abala ka pa. Maraming salamat. Pakiusap, iwan mo lang sa mga katulong para maasikaso nila. Ilalagay din ito sa mesa para makatikim ang mga bisita." Napangiti siya roon. May lumapit na kasambahay at kinuha ang bilao. Pinanood ni Carla habang dinadala yon papasok sa kusina. Nagsimula ang salo-salo. Maraming bisita, tawanan, at maraming pagkain. Habang umiikot ang tingin niya sa mahabang mesa, may isang bagay siyang napansin. Wala roon ang pansit niya. "Carla, kumain ka ng cake," sabi ng kapatid ni Levi na si Mika, habang may hawak na maliit na plato. "Ang best friend ko ang nag-bake niyan. Masarap." "Thank you," sagot niya habang tinatanggap yon. "Mukhang masarap." Tumawa si Mika. "Sobra. Favorite yan ni Mama." Lumipas ang isang oras, napalitan ang ilang trays. May nadagdag na desserts, ngunit wala pa rin ang pansit niya. Sinaway niya ang sarili, dahil parang nagiging big deal sa kanya yon. Ngunit habang tumatagal, unti-unting bumibigat ang dibdib niya. Nang maubusan siya ng tubig, nagpaalam siyang kukuha lang sa kusina. Pagpasok niya sa dirty kitchen, agad siyang napahinto. Nasa isang sulok ang bilao. Hindi na ito kasing ayos ng pagkakaayos niya kanina. Natabihan yon ng maruruming plato, basang-basahan, at tambak na kutsarang gamit na. May bahagyang natalsikan pang sarsa sa gilid ng bilao. Halos hindi man lang nabawasan ng pansit. Parang may humigpit sa kanyang lalamunan. Nakatayo lang siya roon habang pinipilit huminga ng normal. Naghanap ang isip niya ng paliwanag. Baka mamaya pa ihahain? "Carla?" Tawag ng helper mula sa likod. "May kailangan ka ba?" Agad siyang napalingon. "Tubig lang po sana. Sorry, napadiretso ako rito." "Okay, sandali lang, bibigyan kita." Sagot nito habang inaabot ang baso. Ngumiti siya at nagpasalamat na parang walang nangyari. Nanginginig ang kamay niyang kumuha ng tubig. Pagbalik niya sa party, mas maingay ang tawanan. May speech si Levi para sa ina nito. Nagpalakpakan ng lahat. Hinahanap siya ni Levi sa crowd at kumaway. Ngumiti lang siya pabalik. Lumapit si Levi pagkatapos ng speech. "Uy, okay ka lang? Parang tahimik ka." "Oo naman, ang dami lang bisita ng mama mo. Medyo nakaka-overwhelmed." Napangiti ito. "Marami kasing kaibigan si mama. Kasama niya yun sa Zumba. Thank you ulit sa dala mo, ha. Sure akong matutuwa si mama. Kakain ako mamaya. Busog na kasi ako. Pero gusto kong matikman pa rin ang luto mo." Napatitig siya rito sandali bago tumango. "Sige, tikman mo." Tinapos niya ang party ng maayos. Nakipag-usap si Carla sa ilang bisita. Nagpasalamat muli sa birthday celebrant.
Walang makakapansin na may nagbago sa kanya. Lumingon si Levi sa kanya habang nasa biyahe. Sorry, hindi kita masyadong natutukan kanina. Daming relatives. Kamusta ka? Na-enjoy mo ba? Tumango siya habang hawak ang bag. Oo, masaya naman. Talaga? Parang malungkot ka. Pagod lang? Sagot niya rito. Pagdating sa kanto nila, agad siyang bumaba. Text me pagpasok mo sabi ni Levi. Tumango na lang si Carla. Habang naglalakad siya pa uwi sa eskinita, kumikirot ang mata niya. Hindi pa rin siya umiiyak. Ayaw niyang umiyak dahil lang sa pansit. Sana makain nila yon. Pinaghirapan ko pa naman ang pansit na yon at sinarapan ko ang luto. Pero mukhang imposible na. Bakit kasi doon nila nilagay sa may lababo? Mabigat ang loob na umuwi si Carla. Kinain niyo ba ang pansit? Tanong ni Carla kinabukasan. Sandaling natigilan si Levi pero tumango rin ito. Oo, masarap. Kami na lang ng mga kapatid ko ang nakakain. Marahan na lang tumango si Carla. Ang mahalaga, may kumain pa rin ng pinaghirapan niyang pansit. Matapos ang nangyari sa pansit, ilang araw na naging maingat si Carla sa pakikitungo kina Levi at sa pamilya nito. Hindi naman siya tuluyang lumayo, ngunit may bahaging umatras sa loob niya. Kapag nag-uusap sila ni Levi, sumasagot pa rin siya. Kapag nagyayaya itong magkita, pumapayag pa rin siya minsan. Ngunit hindi na ganun kadali ang tawa niya. At hindi na rin ganun kabilis maniwala ang puso ni Carla. Busy woman, bungad na Levi habang iniabot ang bote. 3 araw ka nang malamig sa akin. May atraso ba ako? Tinanggap niya ang inumin, ngunit hindi agad binuksan. Wala naman, marami lang talaga akong iniisip. Midterms na rin, alam mo namang hindi ako magaling mag-relax. Napatitig ang boyfriend niya sa kanya. Gusto kong malaman kung may problema. Hindi ka dating ganito katahimik sa akin. Umiling si Carla. Mabuti na lang, hindi na siya nito pinilit pa. Ayaw niyang sabihin ang pinoproblema niya. Baka magsimula lang ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan nilang dalawa. Ilang araw pa ang lumipas bago siya niyaya nito sa family outing. Swimming lang sa Valenzuela, sabi ni Levi habang magkatabi silang naglalakad. Maliit lang na private pool, family lang at kaunting relatives. Sama ka na. Gusto ka rin nilang makasama. Sigurado ka? Baka istorbo lang ako, family time ninyo yon. Mahinang tumawa si Levi. Carla, kapag gusto ko tang isama, hindi ka istorbo. Gusto kong kasama ka. At masaya ako kapag nandun ka, so sumama ka na. Napatingin siya rito. May sinseridad naman sa mata nito. Hindi niya alam kung gaano karami ang nakikita ni Levi sa mga hindi sinasabi ng pamilya nito. O kung pinipili lang nitong huwag pansinin. Sige, usal niya sa wakas. Naisipan niyang magdala ng menudo. Ayaw niya namang pumunta roon nang walang dala. Libre na nga, wala pa siyang ambag. Habang hinihiwa niya ang patatas at carrots, pinagmamasdan siya ng kanyang ina. May outing pala kayo? Tanong ni Aling Vidad habang naghuhugas ng plato. Opo. Pagkatapos magluto, naligo at nagbihis na siya agad. Pagdating ni Levi, agad nitong kinuha ang lalagyan. Ang bigat nito sabi nito habang inaangat. Ilang tao bang balak mong pakainin? Kung ilan ang kakain, sagot niya rito. Marami kayo kaya dinamihan ko. Sana magustuhan nila. Napangiti sa Levi. Siyempre naman, dadamihan ko ang kain nito. Pagdating nila sa private pool sa Valenzuela, mas maliit nga yon kaysa sa inaasahan niya. Isang enclosed na lugar na may simpleng pool, cottage sa gilid, isang monoblock chairs, karaoke, at mahabang mesa para sa pagkain. May ilan ng kamag-anak na naroon. May mga batang nagsisigawan at may mga tito-titang maingay tumawa. Ang mga helper na kasama ang nagluluto kasama ng ibang kamag-anak ni Levi. Pagkababa nila ng kotse, lumapit agad si Helena. Sinama mo pala si Carla, Levi, at may dala ka na naman. Salamat dito. Inabot ni Carla ang container. Menudo lang po. Ako pa nagluto, baka magustuhan nyo. How sweet. Sagot ni Helena habang tinatanggap yon. Hindi mo naman talaga kailangang gawin ito pero salamat. Ipinasa nito ang lalagyan sa helper na agad dinala sa kitchen area.
Nagpalit sila ni Levi at sumama sa ibang pinsan nito sa pool. Hindi naman siya sobrang marunong lumangoy, ngunit marunong siyang makisabay. Paminsan-minsan, hinahatak siya ni Levi sa malalim na bahagi at tatawa kapag kumakapit siya rito. "Bitawan mo ako!" sigaw ni Carla habang tumatawa rin. "Loko ka! Malulunod ako!" Pagsapit ng tanghali, nagsimula ng ihain ng pagkain. May inihaw na liempo, fried chicken, lumpiang Shanghai, pasta, rice trays at kung ano-ano pa. Napansin niyang inilabas din ang menudo niya, ngunit hindi sa malaking serving tray gaya ng iba. Nasa isang maliit na bowl lamang iyon. Ipinatang yon sa mesa malapit sa kanila ni Levi. "Oh, menudo," sabi ni Levi habang kumukuha gamit ang sandok. "Ito lang ang kakainin kong ulam, luto ng girlfriend ko." Kumuha ito para sa sarili at nilagyan din siya ng kaunti. Kumain si Carla at confident siya na masarap ang menudo. Tama ang alat, malambot ang karne, at malasa ang sarsa. Napangiti si Levi. "Wow, ang sarap mo talagang magluto." Ngumiti siya, ngunit may tanong sa isip niya. Nasaan ang natitirang laman ng malaking container? Bakit isang maliit na bowl lang ang inilabas? Kumain na siya ng tahimik. Nakisali sa kwentuhan ng ilang pinsan. Tumawa sa karaoke ng tito ni Levi na sintonado. Pilit niyang pinapakalma ang isip. Maya-maya, nagpaalam siyang kukuha lang ng tubig sa may kitchen area sa likod. Medyo tahimik doon kumpara sa maingay na poolside. Habang papalapit siya, narinig niya ang boses ni Helena. "Ibigay mo na lang sa mga stray dog sa labas yung menudo. Marami namang pagkain sa lamesa. Baka kasi marumi ang pagkakaluto niyan. Sumakit pang tiyan natin. Ibigay mo na lang sa mga aso." Napahinto si Carla sa may pintuan. Akala niya'y mali ang dinig niya. Hindi niya lubos inakala na maririnig niya ang mga salitang yon. Bumalik na lang siya sa poolside na parang wala siyang nakita. Naupo siya sa gilid habang pinapanood ang tubig na kumikislap sa ilaw. Nakita niya ang kapatid ni Levi. Hindi niya napigilang magtanong. "Noong birthday ng mama mo, natikman niyo ba yung pansit na dala ko?" Kumunot ang noo nito. "Pansit? Yun ba? I don't know. Alam ko tinapon na yun kasi napanis lang." Nanikip agad ang dibdib ni Carla. Nagsinungaling ang boyfriend niya. Sinabi sa kanya ni Levi na kinain ito at ng mga kapatid. Pero tinapon lang pala ang pansit na pinaghirapan niya. At pakiramdam niya, hindi naman yun panis. Sinadya lang talagang hindi kainin at itapon na lang. Lumapit sa Levi, basa ang buhok at nakangiti. "Uy, tagal mo. Tara picture tayo kasama mga pinsan ko. Bakit parang namumutla ka?" Tumingin siya rito. Gusto niyang humingi ng kakampi. Gusto niyang itanong kung alam ba nito. Gusto niyang malaman kung bulag lang bang boyfriend niya o kasali sa panghuhusga sa kanya. 3 araw matapos ang outing sa Valenzuela, hindi pa rin matahimik si Carla. Nagkikita sila ni Levi sa campus, ngunit purong mabababaw na usapan lang ang nangyayari. At hindi na yon matiis ni Carla. Kaya isang hapon matapos ang klase, niyaya niya si Levi na tumambay muna sa Sunken Garden. "Levi, kailangan nating mag-usap ng maayos." Napatingala si Levi mula sa cellphone nito at inilagay yon sa bulsa. "Alam ko namang may problema. 3 araw ka ng malamig. Sabihin mo para matapos na." "Naalala mo yung birthday ng mama mo?" Panimula niya. "Yung pansit sotanghon na niluto ko ng madaling araw. Yung pinag-ipunan ko pa. Yung dinala ko sa bilao. Hindi yun naihain. Nakita ko yung bilao sa dirty kitchen, katabi ng maruming plato at basahan. Tapos kinabukasan, sabi mo, kinain yun ng mga kapatid mo. Pero nang tinanong ko ang kapatid mo, sinabi niya na tinapon lang kasi napanis." Bahagyang kumunot ang noo nito, ngunit hinayaan pa rin siyang magpatuloy. Nang outing naman, dugtong niya. "Yung menudo na niluto ko, maliit lang na bowl lang nilabas. Nang pumunta ako sa kitchen area, narinig ko ang mama mo na ibigay na lang sa stray dogs yung niluto ko. Narinig ko pa na sinabi niya, baka sumakit ang tiyan ninyo kasi hindi siya sure kung malinis ang pagkakaluto ko. Levi, 2 beses kong pinilit isipin na baka coincidence lang. 2 beses kong ipinagtanggol sa isip ko ang pamilya mo.
Pero gaano karaming beses pa bago ko amining iniinsulto na ako. Kumunot ang noo ni Levi. Food lang yon, Carla. Huwag mong palakihin ang mga bagay na dapat ay maliit lang. Bahagya siyang natawa ng mapakla. Maliit lang? Pinaghirapan kong lutuin yon, Levi. Hindi pagkain lang yon. Ang akin lang, nakakawala kayo ng respeto. Napabuntong hininga ito. Okay, fine. Gusto mo ng honesty. Next time, huwag ka nalang magdala. Kasi nasabi ko sa kanila dati ang tungkol sa family background mo. Na dati kayong nagtitinda ng pagpag, ganyan. So, syempre, medyo nag-aalangan sila sa food handling. Hindi naman sa minamaliit ka. Kita mo naman, maayos ang pakikitungo nila sa'yo. Maingat lang ang pamilya ko since maraming sensitive ang mga tiyan sa amin. Parang may kung anong pumutok sa loob ni Carla. Alam niyang hindi ganun yon. Kahit ano pang sabihin ng boyfriend niya, ramdam niya naman na pinaplastic lang siya ng pamilya nito. Sinabi mo yan sa kanila? Tanong niya sa wakas. Hindi ko ikinakahiya kung saan ako nanggaling. Pero ibang usapan kapag ginamit mo yon para payagan silang husgahan ako. So, what now? Tanong nito. Makikipag-break ka dahil sa pagkain? Napangiti siya ng mapait. Ganon kababaw ang tingin nito sa lahat. Makikipaghiwalay ako dahil ayokong itali ang sarili ko sa pamilyang mababa ang tingin sa akin at sa lalaking hinahayaan yon. Nagbago ang mukha ni Levi. Nakita niya ang pagkapikon dito. Wow, ang taas pala ng pride mo. After everything I did for you. Sinundo kita, inalagaan kita, ipinakilala kita sa pamilya ko. Maghiwalay na lang tayo. Naiinis lang ako sa sarili ko. Pakiramdam ko, sinisiksi ko lang ang sarili ko sa mundo mo. Putol ni Carla sa mga gusto pa nitong sabihin. Tumawa si Levi ng maikli. So yun na, tapos na tayo. Fine, good luck sa paghahanap ng taong tatanggapin ka. Hindi mo man lang naisip ng swerte mo at girlfriend kita. Kumunot ang noo ni Carla. Hindi niya inasahan na may ganoong ugali sa Levi. Pero bakit pa ba siya magugulat? Mapanghusga naman ang pamilya nito. Kahit hindi ipahalata, umaalingasaw pa rin ang mabahong ugali. Maya-maya ay tumakbo na si Levi at naglakad palayo ng mabilis. Hindi man lang lumingon. Sa isang bahagi ng isip niya, alam niyang inaasahan nitong hahabulin niya ito. Tatawagin ang pangalan nito, hihingi ng tawad, magmamakaawang ayusin ang mayroon sila. Pero hindi gumalaw si Carla. Nakatayo lang siya habang palayo ng palayo ang lalaking minsan niyang inakala na magiging kinabukasan niya. Ilang linggo matapos ang hiwalayan nila ni Levi, napansin sa bahay ang pagbabago kay Carla kahit walang nagsasalita tungkol doon. Isang Sabado ng umaga, habang nag-aalmusal sila ng tuyo at sinangag, tumingin si Mang Ruben sa labas at saka sa kanya. Anak, sabi nito habang kumakain ng dahan-dahan. Ilang linggo nang walang sundo-sundo. Busy lang ba yung si Levi? Napahinto si Carla sa pagsubo. Hiwalay na po kami, Tay? Ano? Mabilis na tanong ni Mang Ruben. Kailan pa? Matagal na pong tapos. Hindi ko lang sinabi agad, ayoko munang pag-usapan. Naupo ng tuwid ang ama niya. Bakit? May ginawa ba sa'yo? Niloko ka ba? Sinaktan ka ba? Pinilit ni Carlang maging kalmado. Hindi po ganon. Nainsulto lang po ako. Napatingin si Aling Vidal. Anong ibig mong sabihin? Yung pansit po na niluto ko para sa birthday ng mama niya, panimula niya. Hindi nila inihain, iniwan lang sa dirty kitchen hanggang mapanis daw. At yung minudo ko naman sa outing nila, ibinigay sa mga aso sa labas. Ayaw pa nilang kainin kasi hindi raw po sila sure kung malinis. Baka sumakit ang mga tiyan nila. Agad nagalit si Mang Ruben. Ano? Anong tingin nila sa mga sarili nila? Mga ginto? Tay, agad na sabi ni Carla. Bagaman may kirot din siyang naramdaman sa sinabi nito. Huwag na po kayong magalit. Bakit hindi? Singit ni Aling Vidal. Pagkain yon, pinaghirapan mo yon. Kahit hindi nila gusto, may paraan para tumanggi ng may respeto. Hindi yung ganun ang ginawa sa'yo. Napatingin si Carla sa kanyang ina. Sinabi ko kay Levi, pero binaliwala niya lang na pagkain lang daw yon,
na pinalalaki ko lang ang maliliit na bagay. Nasabi raw niya sa pamilya nila na dati tayong nagtitinda ng pagpag. Kaya nag-aalangan daw silang kainin ang dala ko. Marumi raw. Dahil puron, nakipaghiwalay na po ako. Ayaw niyang sabihin lahat ng yon. Pero ayaw niya rin namang magsinungaling. Yun naman kasi talaga ang totoong nangyari. Napabuntong hininga na lang si Carla. Tay, tapos na po. Ayoko na ng gulo. Tama lang na nakipaghiwalay ka, sabi ni Aling Vidad habang mariing inilapag ang kutsara. Mabuti na ngayong maaga pa lang ay nakita mo na. Napakagatlabi si Carla. Hindi niya inasahang magagalit ang mga magulang niya ng ganoon. Pasensya na po, hindi ko sinabi agad. Walang dapat ipagsorry, sagot ni Aling Vidad. Nasaktan ka na nga. Gusto mo pa bang magpaliwanag? Naiintindihan ka namin. Lumapit si Mang Ruben at hinimas ang ulo niya tulad noong bata pa siya. Masakit ngayon kahit itanggi mo pa sa amin. Pero darating ang araw, matatawa ka na lang na muntik mong ibigay ang buhay mo sa taong ganoon. Sa mga sumunod na buwan, parang naging maputla ang mundo. Aaminin ni Carla na hindi naging madali ang mundo. Pumapasok siya sa universidad, umuwi, nag-aaral, natutulog, at uulit na naman kinabukasan. Hindi siya tumigil. Kung may natutunan siya sa kahirapan, yun ay kahit basag ang loob mo, kailangan mo pa rin gawin ang ginagawa mo. Nang magsimula ang practice teaching, medyo nagkaroon ulit ng purpose si Carla. Class, good morning! Sabi niya sa harap habang pumapalakpak para mapansin. Kung gusto niyo ng maagang recess, kailangan nating magtulungan. Kung gusto niyong mag-ingay buong araw, pwede rin. Pero sasakit ang ulo nating lahat. May ilang batang natawa. Isang payat na batang lalaki sa likod ang sumigaw. Ma'am, ikaw po ba talagang teacher? Ang bata mo po. Tumawa ang klase. Hindi, sagot niya ng mabilis. Practice teacher lang ako. Mahirap ipaliwanag pero hindi pa ako ganap na teacher. But I assure you na ituturo ko ang dapat niyong matutunan, kaya dapat palagi kayong nakikinig sa akin. Habang nagtuturo siya, unti-unting nawala ang bigat sa dibdib niya. Isang araw, may batang babae na laging tahimik at nakayuko ang lumapit matapos ang klase. Ma'am Carla, tama po bang sagot ko? Natakot po ako magtaas ng kamay kanina. Kinuha niya ang papel at tiningnan. Tama lahat. Bakit hindi ka sumagot kanina? Nahihiya po ako, sagot ng bata. Napangiti si Carla. Pwede kang mahiya paminsan-minsan, kaya lang kapag nahihiya ka palagi, hindi ka matututo. Kaya kailangan next time labanan mo ang hiya mo, okay? Tumingin sa kanyang bata at ngumiti ng tipid. Sa bawat linggong lumilipas, napapansin niyang hindi na si Levi ang unang pumapasok sa isip niya pagising. Hindi na rin ito ang huling naiisip niya bago matulog. May mga araw pang sumasagi ito, ngunit hindi na ito ang sentro ng mundo niya. Nang sumapit ang graduation, halos maiyak si Mang Ruben nang makita siyang nakatoga. Malapit ka na talagang maging teacher, anak, sabi nito habang paulit-ulit siyang kinukuhanan ng litrato sa lumang cellphone. Hindi ako makapaniwalang nakapagpatapos na kami ng isa. Napangiti siya rito. Possible naman po talaga, tay. Wala po kayong ibang ginawa kundi suportahan ako kahit kapos. Huwag po kayong mag-alala. Tutulong po ako sa pag-aaral ng mga kapatid ko. At balang araw, tay, makikita nyo ni nanay ang sala natin na puno ng mga larawan namin na lahat nakagraduate na sa kolehiyo. Mahal na mahal niya ang kanyang mga magulang. Mahirap ang buhay nila, pero sinikap ng mga itong mapabuti sila. Sinikap ng mga ito na gabayan sila sa tamang landas kahit sobrang hirap para sa mga ito. Nag-review siya para sa LET. Gumigising ng maaga, nag-aaral hanggang gabi, at dumadalo sa review center gamit ang perang pinag-ipunan nila ng kanyang mga magulang. Minsan, pagod na pagod si Carla. Minsan natatakot siya. Ngunit tuwing naiisip niyang malayo na ang narating nila, mula sa pangongolekta ng pagpag at pangangalakal, bumabalik ang lakas niya. Kaya nang lumabas ang resulta ng LET, nanginginig ang kamay niya sa pag-scroll ng listahan. Anak, nandyan na ba? Tanong ni Aling Vidad sa likod niya. Sandali lang po.
Hinanap niya ang pangalan at pagkatapos napatakip siya sa bibig. Ano, bagsak? Tanong ni Mang Ruben at may kaba sa boses. Umiling siya habang umiiyak. Top-notcher po ako? Natulala ang mga ito. Ilang sandali pa ay sabay-sabay silang nagsigawan sa tuwa. Ano? Sigaw ng bunso. Ate, ang galing-galing mo talaga. Top ano? Litong tanong ng ama niya. Nasa top passers po ako. Iyak tawang sabi ni Carla. Napaiyak si Aling Vidad at niyakap siya ng mahigpit. Si Mang Ruben naman ay tumalikod at kunwaring umubo pero naluluha na rin. Noong gabing yon, kumakain sila ng pansit na binili ni Mang Ruben sa kanto. Sobrang saya ng puso ni Carla. 3 taon nang lumipas sa isang prestihiyosong pribadong paaralan kung saan siya natanggap bilang guro. Kilala na siya ng mga estudyante at kapwa guro bilang maaasahan. Noong una, naiilang pa siya sa paligid. Malinis na hallways, air-conditioned classrooms, smart boards, mga batang hatid sundo ng sasakyan, at mga magulang na sanay magsalita ng English. Good morning, grade 6 sa Einstein! Masigla niyang bati habang pumapasok sa silid. Good morning, Ma'am Carla! Sabay-sabay na sagot ng mga bata. Pag-uwi naman ni Carla, iba naman ang mundo niya. Naroon pa rin ang lumang junk shop ng ama niya. Ngunit hindi na yon gaya ng dati. Wala na yung sabog-sabog na tambak at magulong timbangan. Nang magkaroon siya ng ekstrang pera, pinalaki nilang junk shop na yon. Nagkaroon ng simpleng signage sa harap. Nilagyan ng bubong ang bahagi ng bakuran para hindi mabasa ang mga karton kapag umuulan. Hindi naman niya kinakahiya iyon, lalo na at doon kumikita ang kanyang mga magulang. Naniniwala pa rin silang buong pamilya na may pera sa basura. Anak, salamat ha. Binigay mo ang request ko. Ayaw ko kasi talagang iwan itong junk shop. Ito lang ang alam naming trabaho ng nanay mo na medyo maayos-ayos. Huwag ka sanang mahiya sa amin. Saad ng kanyang ama. Bakit naman po ako mahihiya? Sagot niya habang tinutulungan itong maghilera ng mga bote. Exercise niya na rin. Ito po ang nagpaaral sa aming magkakapatid. Saka may pera nga po sa basura. Negosyo na po natin ito, tay. Kahit teacher na ako, walang dapat ikahiya rito. Napangiti lang si Mang Ruben. Mag-boyfriend ka na. Matanda ka na. Baka mamaya kakaisip mo sa amin hindi ka na makapag-asawa. Nagulat siya sa bigla nitong topic. Na para bang napupulot lang ang boyfriend, tay? Natawa na lang ang kanyang ama. Pinapaalala ko lang, masaya akong tumutulong ka sa amin. Pero malakas pa kami ni Vidad at kaya pa naming suportahan ng mga kapatid mo. Saka lang kami hihingi ng tulong sa'yo kapag gipit na. Kaya huwag mong ubusin ang sarili mo sa amin. Magtira ka para sa sarili mo at magliwaliw ka naman. Napangiti na lang ng malawak si Carla. Sa bait ng mga magulang niya, lalo na ng kanyang ama, mas lalo siyang namomotivate na magpursige. Gusto niyang ibigay ang lahat ng kaya niyang ibigay sa mga ito. Sa loob ng bahay, may maliliit ding pagbabago. Napalitan na ang bubong na tumutulo noon. May pintura na ang dingding, may maayos ng mga cabinet. Ang sahig na dating semento lang ay may tiles na sa ilang bahagi. Hindi niya pa kayang bumili ng lupa, pero palapit na sila roon. Gusto niya kasing ilipat sa mas maayos na lugar ang pamilya niya. Kung papala rin, sana ay sa probinsya na para makapagpahinga at maayos ang environment para sa kanilang mga magulang. Isang araw, itinalaga siyang representative ng paaralan sa isang civic outreach event kasama ang ilang local schools at military volunteers. Maagang umalis ang school van nila. May dalang school supplies, hygiene kits at ilang kahon ng librong ipapamigay sa isang komunidad sa gilid ng lungsod. Habang nasa biyahe, abala si Carla sa checklist at attendance ng mga batang kasamang volunteers. Pagdating sa covered court ng barangay, abala na ang lahat. May mga sundalong nagbubuhat ng kahon, barangay staff na nag-aayos ng pila, at mga guro mula sa iba't ibang paaralan na naghahanda ng registration tables. Doon niya unang nakita ang sundalong si Gabriel Alvarado. Napansin niya na panay ang sulyap nito sa kanya, kaya napatingin na lang din siya. Ma'am Carla, tawag ng kasamahan niya.
Nasaan po yung markers? Ha? Nasa blue box. Sagot niya. Ngumisi naman ito. Ma'am, kanina pa nakatingin sa'yo yung isang sundalo. Mukhang type ka, ma'am. Sinaway niya naman agad ito. Makalipas ang ilang oras, natapos ang distribution at nagsimula ang reading session para sa mga bata. Inassign si Carla sa storytelling corner. Habang binabasa niya ang libro, napansin niyang may lalaking tahimik na nag-aayos ng monoblock chair sa likod. Matapos ang session, lumapit ito ng maayos ang tindig. Good afternoon, ma'am. I'm Lieutenant Gabriel Alvarado. Pero, Gabriel na lang. Inabot nito ang kamay. Tinanggap niya yon bilang pagalang na lang. Carla Villanueva, teacher from St. Bernadette Academy. May pigil itong ngiti sa mga labi. Alam ko, kanina pa kitang napapansin. Narinig ko rin sa coordinator. Inakala ni Carla na doon matatapos yon. Ngunit bago sila umalis, muling lumapit si Gabriel habang nagkakarga sila ng gamit sa van. Ma'am Carla, pasensya na. Pero, pwede kayang makuha ang number mo. Halos mabitiwan niya ang hawak na folder, lalo na nang marinig niya ang mahihinang kilig ng mga kasama niya. Bakit? Baka pwedeng manligaw. Sagot naman ni Gabriel. Napalunok siya at umiwas ng tingin. Lieutenant, manliligaw? Hindi mo pa naman ako gaanong kilala. Pwede namang kilalanin. Kung hindi ka komportable, naiintindihan ko. Dagdag agad nito. Pero mas gusto kong maging malinaw kaysa paligoy-ligoy. Tinitigan niya ito. Maayos ang sapatos at maayos ang tindig. Eksaktong uri ng lalaking ipinangako niyang iiwasan. Lieutenant, sabi niya habang inaayos ang sarili. Sorry pero hindi ako interesado. Tumango ito agad. Salamat sa honesty. No problem. Hindi magbabago ang respeto ko, Ma'am Carla. Sumakay siya ng van na medyo litong nakangiti. Paano ba naman, inaasara siya ng mga kasamahan niya. Ma'am, ang gwapo ni Lieutenant. Busted agad? Bulalas ni Ma'am Janine. Natawa na lang siya. Hindi ko naman kilala yon. Saka ang laki-laki ng katawan. Parang isang hila lang sa akin. Mababali agad ang buto ko. Natawa naman ito. Ang ganda nga. Sarap kaya ni Lieutenant. Napahalakhak na lang si Carla at napailing. Akala niya'y tapos na. Ngunit sa mga sumunod na buwan, paminsan-minsan ay muli silang nagkakasabay sa outreach programs, seminars at donation drives. Tuwing nakikita niya si Gabriel, pareho pa rin ang trato nito sa kanya. Good morning, Ma'am Carla. Bati nito minsan habang nag-aayos ng registration desk. May kailangan po ba kayong extension cord? Wala naman. Sagot niya at medyo kinakabahan sa malumanay na pagtitig nito. Isang araw sa paaralan, bumuhos ang malakas na ulan kasabay ng dismissal. Nagkakagulo ang mga bata sa gate habang hinihintay ang sundo. Ma'am Carla, paano to? Tanong ng utility staff. Mababasa po kayo, wala po kayong dalang payong. Bago pa siya makapag-isip, may pamilyar na boses sa likod niya. Nagdala ko ng extra payong. Paglingon niya, naroon si Gabriel, may dalang payong para sa kanya. Hindi ito nakasuot ng uniform pero sobrang malakas pa rin ang dating. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya. Dumalaw lang sa principal. Ninang ko. Sagot nito at medyo namumula pang tenga. Umuulan. Naalala ko na dito ka nagtatrabaho. Kaya naisip kong baka kailangan mo. Ihahatid na rin kita. Mahirap ang biyahe ngayon. Wala siyang choice. Pagod na si Carla at gusto niya na rin makauwi. Sige, sagot niya. Nanlaki agad ang mga mata nito at malawak na napangiti. Maya-maya'y iginiya siya nito sa loob ng sasakyan. Sasakyan pa lang, ramdam na ni Carla na hindi ito basta-basta sundalo lang. Sa loob ng sasakyan, ang tahimik lang nilang dalawa. Parang pareho lang silang kumakapa sa isa't isa. Coffee gusto mo? May madadaanan tayong drive-thru. Alok nito sa kanya. Hindi alam ni Carla kung bakit kinakabahan din siya. Sige. Tahimik ulit sila pagkatapos. Pareho na silang ilang na ilang sa isa't isa. Ramdam naman niyang nagpapapansin sa kanya si Gabriel. Ilang beses niya nang natanggihan pero palaging sumusulpot kung saan-saan. Nang huminto sa may kanto,
Bahagya nitong tiningnan ng lugar. Saan ang bahay mo dito? Pagpasok pa ng eskinita, hindi kasyang sasakyan mo, kaya lalakarin ko na lang. Saka mahirap lang kami. Ina-expect mo siguro sa apartment o condo ako nakatira. Bahagyang natawa si Gabriel. Of course not. Iniisip ko lang na mas maganda kung sa tapat ng bahay ninyo para ma-sure ako na makauwi ka ng safe. Para rin maipakilala ko ang sarili ko. Napanguso si Carla. Magpapakilala ka? Anong ipapakilala mo? Na manliligaw kita? Napangiti palalo si Gabriel. Bakit? Payag ka na ba? Sa halip na sumagot, kumuha siya ng maliit na papel. Sinulat niya ron ang number at ibinigay kay Gabriel. Nang makita nito yon, mas lalong lumawak ang ngiti nito. Pwede na akong mangbulabog? Tanong pa nito. Tumango si Carla. Oo, sige na, uuwi na ako. Salamat sa paghatid. Lumipas pang mga linggo, nanligaw na nga ang binata. Noong una, malamig pa siyang mag-reply. Pero mahirap na hindi bumigay sa isang Gabriel. Gusto kang makilala ng pamilya ko. Yun ang sabi ni Gabriel isang linggo ng hapon habang magkatabi silang nagkakape sa isang tahimik na cafe malapit sa simbahan. Hindi agad siya sumagot. Pinagmasdan niya ang usok ng kape na para bang may lalabas na sagot doon. Hindi naman kailangan kung hindi ka ready, dagdag ni Gabriel. Siyempre, naliligaw pa lang ako sa'yo. Pero naisip ko rin na gusto kong malaman mong seryoso ako, na dapat okay din sa'yo ang pamilya ko. Napangiti siya ng kaunti. Bakit dapat ako ang maging okay sa kanila? Hindi ba dapat ako ang aasa sa approval nila? Kumunot ang noo ni Gabriel. Bakit naman ikaw? Nanliligaw ako at kung sakaling sagutin mo ako, ikaw ang ipapasok ko sa pamilya namin. Nasa iyong desisyon, kaya dapat okay ang pamilya ko sa'yo. Nagulat siya sa mga sinabi nito. Hindi naman kasi ganon ang naramdaman niya kay Levi noon. Para bang pagdating kay Gabriel, siya dapat ang hinahangaan. Siya dapat ang pinapaluguran. Kailan? Tanong niya. Ngumiti ito. Next Saturday? Huminga siya ng malalim. Sige. Buong linggo siyang balisa. Hindi niya alam kung ano ang susuotin. Masyado bang formal ang dress? Masyado bang simple? Dapat bang magdala ng regalo? Kung magdadala, ano? Baka mali ang mabili ni Carla. Baka magmukha siyang trying hard. Baka masyadong obvious na kinakabahan siya. Malaki ang ancestral house ng mga Alvarado. Iba ang dating ng bahay na minana ng maraming henerasyon. Mataas ang kisame, makintabang sahig na kahoy at may malalaking bintana. Mga lumang painting at letrato ng mga taong matagal nang patay, ngunit tila nakamasid pa rin sa kanila. Humigpit ang hawak niya sa bag. Hindi mo sinabing ganito pala kayo kayaman? Napangiti si Gabriel. Hindi naman, sakto lang. Napanatili lang namin ang ancestral house namin. Isa pa, mostly, general ang mga naging lolo ko. Kaya ako, gusto ko rin sumunod sa yapak nila. Pagbukas ng pinto, isang matandang babae ang unang sumalubong sa kanila. Maayos ang ayos ng buhok. Tuwid pa rin ang tindig sa kabila ng edad. At matalim ang mga mata ngunit may lambing. So, this is Carla, sabi ng matanda. Matagal na kitang gustong makita. Nabigla si Carla nang yakapin siya nito agad. Ako po si Carla, sagot niya. Napangiti naman ang matandang babae sa kanya. At ako si Consuelo, tawagin mo na lang akong abuela. Napangiti si Carla ng kusa. Hinila siya nito paloob kaya napatingin siya kay Gabriel na nakangiti lang. Masyadong kakaunti ang kinikwento ni Gabriel, reklamo ni Lola Consuelo. Pero kapag ikaw ang topic, humahaba ang mga pangungusap niyan. Lola, babala ni Gabriel. Totoo naman. Namamangha si Carla. Hindi niya inaasahan ang ganoong simula. Sa sala, naroon ang mga magulang ni Gabriel. Tumayo agad ang ina nito at lumapit. Carla, welcome. Thank you for coming. Marami na kaming narinig tungkol sa'yo. Sobrang init ng pagtanggap ng mga ito sa kanya. Hindi siya makapaniwala. Minsan, nahuhuli niya ang sarili na napapadaldal. Tapos bigla siyang napapahinto sa hiya.
Napangiti si Gabriel pagkatapos uminom ng juice. Sige lang, gusto nilang makinig sa'yo. Sawang-sawa ng mga yan sa amin. Puro kami lalaking magpipinsan. Kaya sabik sila sa babaeng anak at apo. Pagkatapos ng dessert, lumapit ang ina ni Gabriel na may lalagyan. Carla, gusto mo bang mag-uwi ng bibingka at braso de Mercedes? Ipatikim mo sa parents at mga kapatid mo. Masarap yan. Opo, nahihiya niya itong tinanggap. Salamat po. Ngumiti ang babae. Next time, dalhan mo kami ng paborito mong lutuin. Sabi ni Gabriel, natikman niyang luto mo at masarap daw. At sana pagbalik mo, kayo na ni Gabriel. Mama, wag niyong i-pressure. Baka busted din na naman ako. Natatawang sabi ng binata. Namula naman si Carla sa sobrang hiya. Paano niya ba babaste din kung parang sobrang bait ni Gabriel at ng pamilya nito? Lumipas ang mga buwan, sobrang na-appreciate niya ang binata sa mga ginagawa nito para sa kanya. Minsan, hindi siya makapaniwala na siya ang nagustuhan nito. Sinasagot na kita, mahinang pag-amin ni Carla. Umawang ang bibig nito. Talaga? Bakit ayaw mo? Babawiin ko. Agad itong umiling at hinawakan ng kanyang kamay. Siyempre hindi. Akin ka na. Bakit pakakawalan ka pa? Mahina na lang tumawa si Carla. Dumaan pa ang 1 taon, naging masaya ang kanilang relasyon. Kung tutuusin, maikli pa ang panahon ng kanilang pagsasama. Gayunpaman, palaging ipinaparamdam sa kanya ni Gabriel na sure na ito sa kanya. Carla, sabi ni Gabriel nang tumayo ito pagkatapos ng dinner, kasama ang pamilya nila pareho. Labis kong hinahangaan ang mga bagay na nagawa mo para sa sarili mo at para sa pamilya mo. Matatag kang babae, but this time, gusto kong alagaan ka, mas mahalin ka pa. Lumuhod si Gabriel at inilabas ang singsing. Gusto kong buuin ang susunod na chapter ng buhay ko kasamang matatag na babaeng katulad mo. So, Carla Villanueva, will you marry me? Napuno ng luha ang mata niya. Oo naman. Nang araw ng kasal ni Carla, sobrang saya niya nang makita ang kanyang mga magulang na nakikisaya sa mga magulang ni Gabriel. Napangiti na lang siya sa yaman na mayroon siya ngayon. Mas napagtanto niya na ang tunay na yaman ay ang maupo sa mesang pinahahalagahan ng presensya niya. Iginagalang ang kanyang pamilya at tinatanggap ng may pasasalamat ang kanyang iniaalay. Napatingin siya kay Gabriel habang napapalibutan sila ng tawanan. Sa wakas, natagpuan na ni Carla ang lalaki at tamang hapag na para sa kanya. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na hindi sukatan ng halaga ng tao ang kanyang pinanggalingan. Maaring mahirap ang buhay, pero hindi kailanman nababawasan ng dignidad at kakayahan nating mangarap at umangat. Ipinapakita rin ito na ang tunay na pagmamahal ay hindi lang lambing o salita, kundi respeto, pagtatanggol at pagtanggap sa ating buong pagkatao. May mga taong darating sa buhay natin para turuan tayo kung ano ang hindi natin dapat tanggapin. At may darating din na magpapakita kung ano ang tunay na nararapat para sa atin. Sa huli, ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa laki ng bahay o dami ng pera, kundi sa mga taong marunong magpahalaga sa atin, tumanggap sa ating pamilya at nagbibigay ng pagmamahal na may dignidad at paggalang. Muli, ako po si Skylar Guro at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.